Okay. So, ito na. Meron tayo dito na-vlog ko to eh. Ito yung siraang ECU. Ngayon, ilang araw na ba ito dito? Isang linggo na. Isang linggo na. So, isang linggo na. So, ang problema, nag-chat yung may-ari na ipo-pull out na lang daw. Ayun, yun ang gagawin. Kasi siguro, alam budget. Wala raw mabiling second hand na ECU. Sa brand nyo naman, wala siyang budget. So, ipo-pull out na. Kaya ako lang binablog for documentation. So, mahirap na. Maraming mga supply na customer eh. Mga ganun. Pull out, tapos pagdadalhin sa iba. Tapos, siwaan ka pa. Eto, kaya ko lang ipapakita sa inyo para para sa safety namin, kasi pull out na eh. Tsaka kung kayo yung gumagawa, ano yung sistema gagawin niyo dito? Sisingilin niyo ba yung labor o hindi? Kasi ito nakita na namin yung sira. So pinaghirapan mo nang makita yung sira. Nung makita mo yung sira, kailangan na lang na ikabit yung parts. Na testing na namin to, napa-under na to, gamit yung ibang ECU. Pero wala siyang budget. So ano gagawin natin dito? Sisingilin natin yung labor o hindi? Diba? Kasi dapat ito, para sa akin kasi, babayaran niya yung labor nito. Kasi kung bibili siya ng ECU, sasalpak na lang yung ECU, under na to, good to go na to. Okay na. So, para hindi naman kami, halimbawa, kahit sino naman siguro mekaniko, para hindi naman kayo masyadong lugi. Singilin nyo yung labor. Diba? Para, kasi mahirap kasi yung, hindi mo singilin, di parang, lalang, parang pinatingnan lang sa'yo, nakita, kung ano yung sira, kukunin, tapos sasalpakan nila ng bago, goods na, okay na, di ba? So ito, ang problema kasi nito, mapakagulo ng wiring nito. Kasi nagka-problema to sa wiring, so tinanggal na yung mga kung ano-anong wiring niya, tapos ibinalik sa stock. So ganun ang nangyari dito. Tapos, ang ECU, ayan, dinisconnect ko muna. Yan, naka-disconnect yung socket kasi pag nakakabit yung socket, umiinit yung battery, baka mamaya masunog. Tapos walang panel, walang ilaw dito sa panel. O ayan, pag gaganyan na naka-disconnect yung ECU, nakita nyo, buhay. Kompleto na. May panel na siya. Naka-check engine kasi walang ECU yung nakakabit. So, ganun lang. Napakita ko lang na ganon. Pagka po magpapagawa po tayo, siguraduhin po natin na ready po tayo sa gastos. Lalo yung ganito. Ang naging kasi ni Sir, pangalawang ECU na niya to eh. Ang problema, yung nabili niya ECU na to, ay segunda mano. Ngayon po kasi, ganito yan, Kung ang motor niyo po nasira ang ECU, ibig sabihin, merong nag-shorted sa mga wirings nyo. Pagka po ganon, kailangan hanapin nyo muna. Hanapin nyo muna yung pinanggalingan ng pagkasira ng ECU para naman, hindi na masira yung susunod na ikakabit. Kagaya nito, pinalitan na ECU, umandar. Siyempre, andar. Hindi bumigay agad yung ECU. Later on, nasira ulit yung ECU. Kasi nga, hindi naman nila nakita kung saan yung problema, kung ano yung pinagmumulan. Tandaan nyo po, ang electronic parts, hindi po yan masisira nang walang shorted na pyesa. Lagi niyo pong tatandaan yan. Kaya yan masisira ang ECU dahil nagkaroon po ng shortage sa kanyang sistema. Ganun po yan. So ito, ulitin ko, for documentation, binlog ko lang para safe kami, Para hindi kami habulin kung sakali magka-problema. Yung kinakabit naman lahat. Lahat ng parts kakabit. Ayan, may panel. Magana siya. Ayan, may ilaw. Ayan, nakabuhay siya. Diba? Magana yan. So, ang kailangan na lang palitan Sir dito is yung kanyang mga handle switch. Kasi ito ang pinagmulan ng kanyang problema. Yung mga handle switch niya. May mga ilaw-ilaw kasi ito eh. So, yun lang po. Hanggang dito na lang muna yung ating Hindi, nakakalungkot. Kasi, dapat iuwi na ito ng umaandar. Diba? Budget lang ang naging problema talaga. Ayan, sa may-ari po nito, pwede nyo na pong kuhanin. Pull out nyo po dito.
Pero yung pag-usapan na lang po natin kung ano po gagawin natin dito. Yan, peace.